Kumusta, mga kaibigan? Ako si Dr. Renato Bagani at sa loob ngang 35 taon ang aking karanasan bilang doktor, marami na akong nakita. Naisip niyo ba na ang simpleng mainit na lugaw na kinakain niyo tuwing umaga, isang pagkain na itinuturing nating magaan at madaling tunawin, ay maaring unti-unting sumisira sa inyong mga bato? Ang bato ay parang filter nga ating katawan. Kung araw-araw natin itong pinipilit magtrabaho ng sobra dahil sa mga nakasanayan nating lugaw na akala natin ay malusog, bago natin malaman, huli na ang lahat. Ngayon, ilalabas ko ang 3 uring lugaw na nakakasira sa bato na kinakain pa rin ngang marami, at ibubunyag ang 3 lugaw na mabuti para sa bato na nakakatulong sa pagtanggal ng lason, nagpapagaan ng tiyan, at nagpapalakas ng katawan. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa Dr. Renato Bagani Official at i-share para malaman din ng inyong mga mahal sa buhay kung paano protektahan ang kanilang mabato. 3 lugaw na lihim na nagdudulot ng pagkasira ng bato. Una, tukuyin natin ang 3 uring lugaw sa umaga na pamilyar, ngunit maaring lihim na makasira sa bato kung mali ang pagkain o madalas na kinakain. Subukan niyo tingnan kung mayroon kayo sa mga sumusunod na ugali para makapagbago agad. Lugaw na may baka. Nakapagpapalakas ba o nakakapinsala sa bato? Maraming Pilipino ang naniniwala na ang lugaw na may baka ay nakapagpapalusog ng dugo, mayaman sa protina at bakal, at mainam para sa mga pagod. Ang karne ngang baka ay mayaman nga sa nutrisyon, ngunit para sa mga nasa edad 50 pataas o may mahinang kidney function, ang lugaw na may baka ay maaring maging delikado. Ang pulang karne ay naglalaman ng maraming purine na kapag na metabolize ay gumagawa ng uric acid. Sa mga taong may mahinang bato, ang labis na uric acid ay mahirap ilabas, naipon sa dugo, at maaring maging bato sa bato. Pinipilit ng bato na mag-filter, tumataas ang pressure, at unti-unting nasisira ang masalulang bato. Ipinapakita rin ng pangmatagalang pag-aral na ang madalas na pagkain ng pulang karne ay naugnay sa mas mataas na panganib ng pagkasira ng bato. Isang malaking survey na sumusubaybay sa loob ng maraming taon ang nagpakita na ang grupo na kumakain ng maraming pulang karne ay may mas mataas na panganib ng pagkasiraang bato kumpara sa grupo na kumakain ng mas kaunti at nagpapalit ng pulang karneng isda, manok, o plant-based na protina na malaki ang naitulong sa pagbawas ng panganib. Bukod pa rito, ang lugaw na may baka ay kadalasang nilalagyan ng maraming patis, toyo, o seasonings na nagpapataas ng dami ng sodium na pumapasok sa katawan. Ang asin ay nagdudulot sa bato na magretay ng tubig, nagpapataas ng pressure sa glomerulus, at sa katagalan ay nagdudulot ng pinsala sa maliliit na daluyan ng dugong bato. Praktikal na payo, kung gusto mo pa rin, limitahan ang dami ng karne sa mga 30 gramo 2 hanggang 3 manipis na hiwa. Kumain ng 1 hanggang 2 beses bawat linggo at iwasan ang maalat na pampalasa. Gumamit ng magaan na pampalasa tulad ng luya, sibuyas, wansoy o counting olive oil para mapanatili ang lasa at mabawasan ang bigat sa bato. Lugaw na may isda at bagoong, magaan akala, bigat pala. Ang lugaw na may isda ay karaniwang itinuturing na magaan sa tiyan at malusog. Ang isda ay mayaman sa protina, mababa sa saturated fat at mabuti kung tama ang pagkaluto. Ang problema ay marami ang naglalagay ng bagoong, patis, o kumakain kasama ng maalat na sasawan para mas lumasa. Ang labis na asin ay nagdudulot sa katawan na mag-retain ng tubig, nagpapatas ng volume ng dugo at ang filtration pressure ng bato. Unti-unting nasisira ang glomerular filter, lumilitaw ang proteinuria, edema, at tumataas ang presyon ng dugo, mapalatandaan na sobrang karga ang bato. Ipinapakita ang clinical practice na maraming pasyente ang nakakaranas lamang ng mataas na proteinuria at high blood pressure pagkatapos ng matagal na pagkain ng maalat. Lahat ng gabay para sa mga pasyenteng may talamak na sakit sa bato ay nagre-rekomenda ng paglimita sa sodium.
Solusyon para sa lugaw na may isda, pumili ng sariwang isda na hindi masyadong malansa. Alisin ang lansa gamit ang luya, dill, spring onions, at huwag magdagdag ng bagong o patis kapag nagluluto. Kung gusto ngang mas malinamnam, maaring igisa ang sibuyas sa kaunting sesame oil o budburan ngang dinurok na paminta. Sa ganitong paraan, mapapanatili mo ang nutrisyon mula sa isda at mababawasan ang bigat sa bato. Lugaw na puti at atsara, lihim na kaaway ng bato. Ang lugaw na puti na may atsara ay isang pamilyar na kombinasyon, ngunit ang atsara ay kadalasang napakaalat at naglalaman ng nitrites at nitrates dahil sa hindi tamang proseso ng pagbuburo. Ang sobrang asin ay nagdudulot nege pagpapanatili, nege tubig, pamamaga, at pagtaas, nege presyon, nege dugo, na lalong delikado para sa mga taong may mahinang bato. Ang nitrites ay maring mag-react at bumuo ng nitrosamines, na mga tsompaw na nakakalason sa mga selula at nagdudulot ng pinsala sa maliliit na daluyan ng dugo, kabilang ang glomerular capillaries ng bato. Maraming pasyente ang regular na kumakain ng lugaw na puti na may atsara, pagkatapos ay nagrereklamo ng pagkapagod, kaunting pag-ihi, at pamumutlang ang balat at kapag sinuri, natuklasan na ang kanilang bato ay nasira na. Kung gusto mo ang asim, palitan ang atsarang sinigang na niluto sa sampalok, kamatis, o atsara, pickled vegetables, na ginamitan ng suka at mas kaunting asin para maging mas ligtas. Kung talagang nakakrave, kumain lamang ng maliit na hiwa paminsan-minsan, hindi araw-araw na ugali. Kaya, ang tatlong simple at pamilyar na lugaw, lugaw na may baka, lugaw na may isda na may bagoong, at lugaw na puti na may atsara, ay maaring lihim na makapagpapagod sa bato kung mali ang pagkain o madalas na kinakain. Ang magandang balita ay hindi mo kailangang iwasan ng tuluyan. Kailangan lamang ayusin ang porsyon, bawasan ang asin, pumili ng tamang sangkap at matalinong paraan ng pagluluto upang ang lugaw ay maging kaibigan ng bato sa halip na kaaway. Kung mayroon kang maugaling nabanggit, simulan mo nang baguhin ngayon upang mas makahinga ang iyong bato. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang tatlong lugaw na mabuti para sa bato, masarap at malusog pa rin. Tatlong lugaw na parang mahiwagang gamot para sa bato nga matatanda. Ngayon, dumako tayo sa mas kaaya-ayang bahagi. Tatlong lugaw sa umaga na masarap, madaling lutuin, at nagpapalusog ng bato. Parang isang malusog na gamot araw-araw. Nagtataka ka ba kung ano ang ito? Ating alamin ngayon, luhaw na kalabasa at lotus seed, nakpapalusok ng bato, nakpapakalma ng isip tuwing umaga. Ang lugaw na kalabasa na niluto na may lotus seed ay isang pamilyar na pagkain ngunit talagang kapakipakinabang para sa bato kung tama ang pagluluto at regular ang pagkain. Ang kalabasa ay mayaman sa beta-carotene, isang precursor ng vitamin A, at isang malakas na antioksidan na tumutulong sa pagtanggal ng free radicals, nagpapababa ng pamamaga, at naupoprotekta sa mga selula na tubula na peto mula sa pinsela na dulot na oxidative stress. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang diet na mayaman sa carotenoid-rich foods ay naugnay sa mas mababang insidente ng chronic kidney disease, marahil dahil sa pagbawas ng pamamaga at proteksyon ng mga daluyan ng dugo ng bato. Sa tradisyonal na gamot, ginagamit ang lotus seed para sa puso, nagpapakalma ng isip, at nagpapalusog ng bato. Ipinapakita rin ng modernong pananaliksik na ang sapat na malalim na tulog ay nagbibigay sa bato ng oras para makapag-recover at mag-regenerate sa gabi. Ito ay isang napakahalagang indirect na epekto. Ilang maliliit na pag-aaral sa mga matatanda ang nagpakita na ang pagkain ng lotus seed o paggamit ng lotus seed extract ay nagpapabuti ng kalidad ng tulog at mood sa umaga. Paraan ngang pagluluto, kumuha ngang 80 gram na balat na kalabasa, 30 gram na lotus seed ibabad kung tuyo, at isang dakot ngang brown rice o regular na bigas. Lutuin sa mga 250,300 ml gram tubig hanggang lumambot.
Patayin ang apoy at maglagay ang isang kutsarita ng olive oil o isang paket ng sesame oil para mapataas ang absorption ng bitamina. Huwag lagyan ng asin o asukal. Kumain sa umaga mula 7 to 8 para magamit ang golden hour ng bato sa pag-filter. Benepisyo. Kung regular na kakainin, maraming tao ang makakaranas ng mas malalim na tulog, sariwang isip, mas malinaw na ihi, at magaan ang pakiramdam. Mapalatandaan na mas nakakapagpahinga ang bato. Ang lugaw na ito ay mayaman din sa fiber. Nagpapapanatili ng stable na blood sugar at madaling tunawin na angkop para sa mga matatanda. Lugaw na oatmeal at munggo, ginintuang kombinasyon na nagpapagaan sa bato. Ang oatmeal ay isang whole grain na mayaman sa soluble fiber, lalo na ang beta-glucan. Ang beta-glucan ay bumubuo ng gel sa bituka na tumutulong sa pag-absorb ng cholesterol at glucose, kaya nababawasan ang bigat ng lipids at asukal sa circulatory system. Ito ay indirect na nagpapababa sa trabaho ng glomerulus ng bato. Ang mekanismong ito ay napatunayang kapaki-pakinabang sa cardiovascular health at maring makababa ng urea at creatinine level kapag may sapat na fiber intake sa mga pasyenteng may chronic kidney disease. Ang munggo ay isang pampalamig na pagkain na naglalaman ng magaan na plant-based protein kasama ng antioxidant flavonoids at ilang components na maaring makatulong sa pagpapalawa ng microcirculation at pagpapabuti ng daloyng dugo sa glomerulus. Sa tradisyon, ginagamit ang munggo para sa detoxifikasyon at pagbawas ng pamamaga. Ang kombinasyon ng oatmeal at mango ay nagbibigay ng lugaw na nagbibigay ng sustainable energy at nagpapababa ang filtration pressure sa bato. Paraan ng pagluluto. Ibabad ang balat na munggo ng 30,60 minuto. Lutuin sa 300 ml klam tubig hanggang lumambot. Kapag malapit ng maluto, ilagay ang mga 50 gram oatmeal at haluin ng mga 3 to 5 minuto bago patayin ang apoy. Huwag lagyan ng asin at kung gusto, maaring lagyan ng kaunting sesame oil o olive oil. Mabilis lutuin, madaling kainin, at hindi gaanong nagdudulot ng bloatedness. Benepisyo. Pinapababa ang blood sugar, maganda para sa prediabetes o diabetes. Pinapababa ang LDL, bad cholesterol, nagpapabuti ng bowel movement, at nagtatanggal ng toxins sa pamamagitan ng dumi, kaya nababawasan ang sobrang trabaho ng bato. Pagkatapos kumain, karaniwan ay nakakaramdam ang mga matatandang magaan sa katawan at hindi gaanong pagod sa umaga. Lugaw na gulay. Ang tritulong detoxifier ng katawan. Ang lugaw na niluto na may natural na maliliit na gulay tulad ng carrots, upo, bottle gourd, kamote, mushrooms, at repolyo ay isang mahusay na pinagmulan ng soluble at insoluble fiber. Ang fiber ay gumagana tulad ng isang espongha sa bituka. Ito ay nagtatanggal ng urea, uric acid, at iba pang metabolites sa pamamagitan ng dumi na nagpapababa ng dami ng toxins na kailangan i-discharge ng bato. Ito ang prinsipyo ng good filtrasyon na pinagtutunan ni Kepansin sa nutrisyon para sa mga taong may mahinang bato. Maraming pag-aralang nagpakita na ang dietary fiber ay nakakatulong sa pagbaba ng urea at bahagyang nakakapagbaba ng creatinine sa mga pasyenteng may chronic kidney disease. Paraan ngang pagluluto. Lutuin ang lugaw ng malabnaw na may maliliit na hiwang gulay upang lumabas ang natural na tamis. Huwag gumamit ng seasonings o magdagdag ng asin. Kung maayos pa ang bato, maaring gumamit ng magulay na may katamtamang potassium. Kung ang pasyente ay may potassium restriction, pumili ng gulay na mababa sa potassium tulad ng repolyo, upo, kangkong, at iwasan ang mga gulay na mataas sa potassium. Panahon ng pagkain. Sa hapon o gabi bago 7 p.m. ay makakatulong sa magaan na paglilinis bago matulog ang bato. Paalala. Para sa mga taong may malubhang pakasirang bato o umiinom ng diuretics, ang potassium-restricted diet ay kailangang konsultahin sa doktor bago kumain ng maraming gulay. Kaya, sa 3 lugaw na ito, kalabasa at lotus seed, oatmeal at munggo, at lugaw na gulay, kung tama ang pagkaluto at angkop ang pagkain,
Sila ay magiging magagaan na gamot na nakapagpapagaling, na nagpapababa ng pressure sa bato, nagpapabuti ng tulog, nagpapanatili nga stable na blood sugar, at sumusuporta sa detoxification sa pamamagitan ng bituka. Bigyan prioridad ang lutuing magaan, kumain sa tamang oras, at ayusin ayon sa personal na kondisyon ng kalusugan para makamit ang pinakaligtas at pinakamabisang resulta. Ang golden hour at tamang paraan ng pagluluto ng lugaw para protektahan ang bato. Hindi sapat na pumili lamang ng tamang lugaw. Kung kailan at gaano karami ang kakainin ay mahalaga rin sa pagtukoy kung ito ay kapakipakinabang o nakakasama sa bato. Ibahagi ko ang ilang golden rules. Kailan ang pinakamahusay na oras kumain ng lugaw para sa bato? Ayon sa circadian rhythm, ang 7:00 am 9:00 am ay ang oras kung kailan pinakamalakas mag-filter ang bato pagkatapos ang magdamag. Ang isang mainit na lugaw sa oras na ito ay nagbibigay ng tubig, nagpapalabnaw ng dugo, at sumusuporta sa bato sa pagtanggal ng lason. Ang pagkain ng masyadong maaga o masyadong huli ay nakakagulo sa ritmo ng bato. Ang pagkain sa gabi, lalo na ang maalat o mataas sa protina na lugaw, ay magpapahirap sa bato at kinabukasan ay madaling mag-ihi ng kaunti at mamamaga. Pinakamainam na kumain ng lugaw sa umaga mula 7:00-8:00 pagkatapos ng 9:00 PM sa gabi. Iwasan ang maalat na lugaw. Gaano karami ang sapat na lugaw? Tip para sa pagsasama para sa pinakamataas na benepisyo. Ang pagkain ng masyadong kaunti ay hindi sapat para sa enerhiya. Ang pagkain ng masyadong marami, tulad ng makapal na lugaw o sabawng buto, ay nagpapahirap sa bato na mag-filter ng protina at asin na nakdudulot and overwork. Ang isang makatwirang serving ay mh 250 ml o isang malit na bowl. Pagkatapos kumain, uminom ng 100 ml ng maligamgam na tubig para makatulong sa paglabnaw ng dugo. Uminom ng 1,5 a 2 litro ng tubig sa buong araw. Huwag maghintay na mauhaw bago uminom. Maliit na tip. Sa umaga, maglagay ng 1 o 2 hiwa ng luya o spring onions sa lugaw para magpainit ng tiyan at magpasigla ng sirkulasyon. Ang mahalaga ay huwag magdagdag ng asin o asukal, iwasan ang atsara at maalat na patis na kasama. Ang tamang uring lugaw, sa tamang oras, at sa tamang dami ay magpoprotekta sa bato sa matagal na panahon. Tandaan ito, sino ang kailangang maging maingat sa paggamit ng malugaw na ito. Bagamat ang tatlong nabanggit na mahiwagang lugaw ay napakabuti para sa karamihan ng mga matatanda, hindi lahat ay dapat gumamit ng parehong paraan. May ilang espesyal na kaso na nangangailangan ng pagsasaayos o paglilimita sa tatlong kapakipakinabang na lugaw. Mga taong may hindi kontroladong diabetes. Dahil ang lugaw ay naglalaman ng fast digesting starches, maring tumaas ang blood sugar. Kung mataas, kumain ang kalahating tasa, magdagda ang gulay, iwasan ang pagkain sa gabi, at suriin ang blood sugar pagkatapos ng 2 oras. Mga taong may kidney failure at potassium restriction. Ang lugaw na may lotus seed, munggo, at gulay ay mayaman sa potassium. Kapag mahina ang bato, naipon ang potassium na nagdudulot ng arrhythmia. Kaya, kumonsulta sa doktor at palitan ng malabnaw na brown rice lugaw. Mga taong may edema o kaunting pagihi. Ang makapal o maalat na lugaw ay nagdudulot na water retention at edema. Kumain ng malabnaw at maalat-free na lugaw at hatiin sa malilit na servings. Magpahinga ng 15 minuto pagkatapos kumain. Kung ang output ng ihi ay mas mababa sa 500 ml araw, ipaalam sa doktor. Mga taong may allergy history o mahinang panunaw. Palitan ang mga sangkap na angkop. Panatilihin ang prinsipyo ng kaunting asin, kaunting animal protein, at maraming fiber. Kung pagkatapos ng mga pagsasaayos ay pagod pa rin, kaunti pa rin ang ihi, o pamumutla ang balat, kumonsulta sa isang nephrologist
3 araw na kidney health challenge sa bahay. Maraming tao ang nag-alinlangan kung epektibo ba ang pagbabago sa diet, kaya iminumungkahi ko ang isang magaan na 3 araw na programa para sa self-assessment. Araw 1, ihinto ang isang nakakasamang lugaw na madalas mong kinakain kung mayroon. Uminom ng 200 ml ng maligamgam na tubig 10 minuto bago mag-almusal para gisingin ang bato at palapnawin ang dugo. Obserbahan kung gumaan ang pakiramdam, nabawasan ang pagod, at tumaas at luminaw ang ihi sa lupngang araw. Araw 2, pumili ngang isa sa 3 mabuting lugaw. Lutuin at kainin ngang 7:00 am, walang asin, asukal, o patis. Pagkatapos kumain, maglakad nagaon minuto para pasiglahin ang sirkulasyon at detoxification. Iwasan ang maalat, pritong pagkain, at malinamnam na sabaw ngang buto. Kumain ngang mas maraming gulay at prutas na hindi masyadong matamis. Araw 3, ipagpatuloy ang mabuting lugaw at oras ng pagkain. Ipagpatuloy ang pag-iwas sa maalat at pulang karne. Subaybayan ang kulay at dami ngang ihi. Mayroon bang bahagyang pagbabangang pamamaga? Mas gising ba pagising? Pagkatapos ngang 3 araw, maraming tao ang nakakaramdam ngang pagpapabuti. Mas magaan ang pakiramdam, mas mahusay na pag-ihi, at stable na presyon ng dugo, na nagpapatunay na mas nakakapagpahinga ang bato. Kung wala pa ring pagkakaiba, huwag mawalan kang pag-asa. Maaring kailangan pang panahon o kumonsulta sa doktor para sa mas detalyadong payo. Masayang pamumuhay, malusog na pamumuhay, dahil sa maliliit na bagay na may malaking epekto. Minamahal kong mga kaibigan, sa video na ito, ang pinakamahalagang mensahe na nais kong iparating ay, ang kalusugan ay nagsisimula sa maliliit na bagay, tulad ng inyong lugaw sa umaga. Ang isang lugaw na tama ang uri at paraan ay maaring maging pampalusok sa bato, na nagbibigay ng magaan na pakiramdam at malinaw na isip sa buong araw. Ngunit kung mali ang pagpili, masyadong maalat, o masyadong maraming animal protein, ito ay lihim na magpapahina sa bato araw-araw. Paglampas ng edad 50, kailangan ng katawan ang pagiging maingat. Simulan bukas sa isang malusok na lugaw, kalabasa at lotus seed, gulay, munggo, o oatmeal. Palitan ang mataba na karne ng plant-based protein, bawasan ang asin, at dagdagan ang pagmamahal. Malusok na bato ay nangangahulugan ng tahimik na pagtanda. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang video na ito, paki-like, share, at mag-subscribe sa Dr. Renato Bagani Official. I-comment ang lugaw na madalas ninyong kinakain, babasahin at sasagutin ko ito agad. Nais kong kayong lahat ay maging malakas at masaya araw-araw.